Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Masunuring Kristo Jesus, naghain ng buhay sa krus, kaya't dinakila ng Diyos, binigyan ng alang tampok sa langit at sansinuko. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Tumindig ang buong kapulungan at dinala si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan siya, anila. Ang taong ito'y nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na maghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinapaniwala pa niya ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. At tinanong siya ni Pilato, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi. tugon ni Jesus. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at mga tao, Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. ngunit mapilit sila at ang wika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turoy, inuudyo niyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, tinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito na nooy na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kauntiman. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga iskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao at sinabi sa kanila, Isinakdal niyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon, sinisiyasat ko siya sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang mga paratang ninyo sa kanya. Gayon din si Herodes. Kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat hatulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan. Kaya't ipahahagupit ko lamang siya. Saka palalayain. tuwing Paskwa, kinakailangan magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila.
Subalit sabay-sabay na sumigaw ang madla. Nabilanggo si Barabas dahil sa paghimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay, minsan nang nagsalita sa kanila si Pilato. Sa pagnanais na mapalaya si Jesus, ngunit simigaw ang mga tao. Ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato, Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y ipapatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. datapwat lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasa lubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus. Kasunod si Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyo'y sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? may dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao'y nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Anila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal. Nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. at nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Kinuya siya ng isa sa mga salarin na nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parisahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag nagahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso.
Nang mag-iikalabing-dalawa ng tanghali, nagdilim ang buong lupain hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus. Ama, sa kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsilhod po ang lahat at manahimik sandali. Magsitayo na po ang lahat. Nang makita ng kapitan ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos. Tunay ngang matuwid ang taong ito. Sabi niya, ang nangyaring ito'y nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid at umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumusunod sa kanya mula sa Galilea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ilang taon na po ang nakararaan nang ako rin po ay namuno ng isang pagdiriwang maagang maaga ng Linggo ng Palaspas, kagaya nito. Noong taong iyon, nagsimula naman ang pagbabasbas ng palaspas o prosesyon dun sa basketball court na malapit sa simbahan. Kapareho po ang eksena. Ang daming taong naghihintay. May mga palaspas na hawak, sabik na mabasbasan ang kanilang palaspas. At sa pagdaraos ng ritual na iyon, may napansin po ako, isang bata, siguro mga bandang 11 or 10 years old, no, na batang lalaki. Siya po ay masugid na kumukuha ng picture sa akin. Siya yung nandito sa harapan, kuha ng picture sa akin, may hawak siya, picture. Punta dun sa kaliwa, picture. Punta sa kanan, picture. Nagbasbas ako, picture. Ayan. Puro picture siya. Habang yung mga tao nandiyan, mga palaspas. Siya wala siyang hawak na palaspas. Meron siyang parang cellphone na may camera. Kuha ng kuha. At natapos na nga po, magsisimula na yung prosesyon papunta sa simbahan. At sa pagkakataong pong iyon, napalapit siya sa akin. Mas malapit. May napansin po ako sa kanya. Alam niyo kung ano napansin ko? Yung kanyang hawak ay hindi pala camera. Hindi pala cellphone. Matchbox. Laruan ng bata. Akong pakit ng pakit doon sa picture, yung pala ang ginagamit niya ay matchbox pala. Kaya nung magkalapit kami, nagkatawanan na lang kami. Nagkatawanan. Ako hindi nagalit. Ako yung nagkatawanan kaming dalawang nung batang ito. Ano po? May mga pagkakataon po na madaling maging masaya. Madaling maging masaya. May mga pangyayari o lugar na napakasarap maging masaya. Halimbawa, kasama mo pamilya mo. Ang saya-saya. Kahit ano pa pagkain sa bahay, basta kumpleto. Madaling maging masaya. Lalo pa pagkatapos ng Easter Sunday. Ayan. Mag-outing tayo ngayon. Easter family outing. Parang sinasabi ko rin na huwag kayong mag-outing pag Semana Santa, ha?
Pag after na ng Pasko ng muling pagkabuhay, next week, ayan. Sige, magpakasasa kayo. Pero wag muna ngayong Semana Santa. Anyway, napakasarap. Dala-dala mo pamilya mo, di ba? Kumpleto kayo, ga-outing kayo, may konti kayong baon. Kasama mo mga anak mo, kahit mga dalagat binata na yan. Minsan may mga kasamang jowa pa. Pero okay lang, sige, magkakasama naman tayo eh. Tama mo, ano? Ang daling maging masaya kapag piyesta. Dahil ang daing pagkain. Amoy na amoy mo pa yung mga luto ng kapitbahay mo. Ang sarap maging masaya kapag ikay nanalo o halimbawa nakapasa sa board exam, yung iyong anak, natanggap sa trabaho, na-promote sa opisina. Masarap maging masaya kapag lumabas na yung resulta ng iyong examination, ng iyong kalusugan. Wala kang malubhang karamdaman. Ang sarap, di ba? Ang saya-saya. Gayunpaman, ang buhay, hindi laging masaya. Hindi laging pumapasa, hindi laging napopromote, hindi laging nakukumpleto. Ang pamilya, hindi laging malakas at malusog. Hindi laging may pagkain sa bahay o sa mesa. Hindi laging tagumpay, may mga pagkabigo. Ang tanong, ano gagawin mo? Kapag bumaliktad na ang mundo, kapag yung mga ayaw mo nangyari na, dumating ang kaaway mo, naungusan ka, nasapawan ka, niloko ka, tinraidor ka, minura ka, hindi tumanaw ng utang na loob, masama pa doon, sinaktan ka pa. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo? Magwawala ka ba? Gaganti ka ba? Babawi ka ba? Mata lang ang walang latay? Susugurin mo ba? Hahantingin mo ba? Gaganti ka ba? Magagalit ka ba sa mundo? Napaka-unfair ng buhay na ito. Pupunta ka ba sa simbahan at mumurahin mo ang Diyos? Dahil naging tapat ka, wala kang niloko, naging mabait ka, bakit nangyari sa iyo ito? You are unfair, Lord. Napaka-unfair mo. Ano gagawin mo? Punta tayo sa Ebanghelyo. Napakaganda ng ating Ebanghelyo. Nakita niyo naman yung drama, no? Talagang ensayong-ensayo. Yung mga Pilato, ng mga boses, di ba? Mga Pilato, mga bayan. Pagdating nga lang dun sa bayan, kung kailan dapat malakas, saka, ipako sa krus, ipako sa krus. Saka naman walang mic. Pero tingnan niyo po, seryoso yung pangyayari sa buhay ni Jesus. Ito yung pagpapakasakit ng Panginoon. Maaaring meron tayong makikitang isang bagay na napakahalaga sa lahat ng nangyari sa Kanya. Una, ibinenta siya ng Kanyang alagad. Pangalawa, ipinagkaila siya nung pinakamalapit sa Kanya at pinagkakaitawalaan niyang alagad ni si Pedro. Nasaan yung mga alagad niya? Iniwan siya. Tinraidor siya. Iniwan sa ere. Ano nangyari? Masakit yon. Ikaw mismo, ikaw lokohin ka. Traidorin ka ng kaibigan mong pinagkakatiwalaan mo. Gugustuhin mo ba yon? Mag-e-enjoy ka ba? Yung mga tao na nagsisigawan, o sana, sa anak ni David. Talagang pangapalapalaspas kanina. Yes. Tinitingnan ko kayo kanina. Talagang, yung iba, pilit ay dinidikit pa yung palaspas sa palaspas ko. Para namang may kapangyarihan yung palaspas ko. Pareho lang naman dahon yan. Di ba? Bakit mo dinidikit pa? Pero kanina, saya-saya kanina. Mula na. Saya-saya. Pero alam ninyo, yung mga taong sumisigaw sa Kanya, o sana, sa anak ni David, sila din yung sumisigaw ng ipako sa krus. Can you imagine? Ikaw yung
tinitignan, pinupuri, yung mga tao na nangako sa iyo over my dead body, yung mga tao na nagpakita sa iyo, nagmagmamalasakit, isang araw biglang tumalikod sa iyo. Iba na sinasabi. Gugustuhin mo ba yon? May mga ganung mga vlogger eh. Yung mga vlogger, tuwan-tuwa sila. Ang daming mga followers. Nung nagkaroon sila ng issue, nagkaroon sila ng depression. Bakit? Yung mga followers niya dati, binabash na siya. So, hinang-hina na siya. Lumong-lumo na. Nangyayari sa atin yon, di po ba? Pero tingnan natin. Nawalan ang Panginoon ng kaibigan. Matalik na kaibigan. Nawalan siya ng mga alagad. Nawala sa tabi niya. Nawalan siya ng mga followers niya, yung mga tao na bata-batalyon, kung saan siya pumunta, pumupunta rin. Pumunta sa dagat, pumunta doon. Pumunta sa bundok, pumunta doon. Pumunta sa burol, pumunta doon. Pumunta sa ilang, pumunta doon. Yung masusugid niyang tagapagsunod, tagapagtaguyod, nawalan siya. Nawalan siya ng kalayaan. Siya ay kinulong, siya ay itinali. Nawalan siya, halos lahat nawala sa kanya. Ang tanong, ano ang hindi nawala sa Panginoon? Sige nga. Sabihin niyo sa katabi ninyo, ano ang sagot? Ano ang hindi nawala sa Panginoon na makikita natin malinaw sa Ebanghelyo? Ano hindi nawala sa Panginoon? Bagamat nawala sa Kanya ang lahat, hindi nawala sa Kanya ang Kanyang pagkakakilinlan sa Kanyang sarili o tinatawag nating identity. Hindi nawala sa Kanya ang Kanyang dangal bilang anak ng Diyos. Hindi niya hinayaang ito ay mawala sa Kanya. Hindi nawala sa Kanya ang Kanyang pagiging maunawain, mapagpatawad, nagmamahal. Ano patunay niyan? Pagkatapos siyang bulyawan, murahin ng lahat, ano sabi niya? Sinabi ba sa niya, Panginoon, Ama, sunugin mo yung mga taong yan. Patayin mo, supilin mo itong mga taong tumutulig sa akin. Hindi. Anong namutawi sa bibig ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi niya hinayaan na ang pangyayaring iyon na masakit at malupit ay nakawin ang kaniyang dangal, ang kanyang paninindigan na siya ay anak ng Ama, na siya ay anak ng Diyos. Hindi nawala iyon. Kaya sumasagot siya ng mahinahon, hindi pagalit. Kayo na ang nagsasabi, ang sabi niya. Bagamat yung mga tao, puro pagalit eh. Kanina, pagkakadrama kanina, no? Talagang parang totoo. Yung galit, yung bigat ng mga binibitawang salita, talagang damang-dama mo, kumukulog eh. Pero ang Panginoon, kalma. Kalma. Hindi niya hinayaan na pati ang kaniyang paninindigan bilang anak ng Diyos ay nakawin pa sa Kanya. Nakawin mo na ang lahat sa akin. Nakawin mo na ang kalayaan ko. Nakawin mo na ang mga matatali kong kaibigan. Nakawin mo na ang lahat sa akin. Pero hindi mo kayang nakawin ang aking paniniwala at paninindigan na ako ay para sa Diyos at ako ay anak ng Diyos. Ito po ang gusto ko pong matandaan natin. Sa mundo ngayon, napakadali nating mawala sa sarili natin. Mabait ka naman. Pero sa isang sandali, may nangyari, nagmura ka na agad. Binalikan mo agad. Kilala kang mahinahon, pero na-trigger ka, nanugod ka na agad. Ginipit ka o nagipit ka. Ikay na may tapat na tao. All your life, tinulungan ka ng mga magulang mo, anak, baka kukuha ng hindi sa iyo. Lumaki kang ganon.
Tapos, nung tumanda ka, nagipit ka, kailangan mo ng pera, ano ginawa mo? Pinanakaw mo rin ang iyong katapatan. Kumuha ka sa opisina, kumupit ka, o nagnakaw ka. Dahil lang ginipit ka o nagipit ka. Yun po yung sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Nakawin man ng mundo ang lahat sa atin. Huwag nating ipananakaw sa mundo ang ating paninindigan na tayo ay mula sa Diyos at para sa Diyos lamang. Kaya nga, di ba, sinasabi ng iba, mahirap lang kami. Oo, 2 beses lang kami umakain isang araw. Hindi ko maibigay lahat ng mga gusto ng mga anak ko. Pero payapa kami. Kasi hindi kami gumagawa ng masama. Disente ang pinagkukuhanan ko ng aking ipinakakain sa aking mga anak. Payapa kami. Yung ganung-kanong mga pamilya, ninakaw man ang karagyaan sa buhay nila sa pamilya, pero hindi nila hinayaan nakawin yung kapayapaan ng kanilang budhi. Kapayapaan ng kanilang kalooban. Hindi laging masaya. Hindi laging maginhawa. Salamat sa Diyos kapag dumarating ang mga biyaya. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Walang hanggang pasalamat. Maal na poong Jesus Nazareno. Pero alam naman po natin ang realidad. Hindi laging mabait ang nasa harap mo. Hindi laging matatamis na salita ang ibinibigay sa iyo. Hindi laging meron kang kayang idukot sa bulsa mo. Hindi laging malakas ka, malusog at masigla. Hindi laging matamis at maligaya ang iyong kapaligiran. Ang mundo, babaliktad at babaliktad yan. Nanakawin niya ang pinaka-importante sa iyo. Pero wag mong hayaang ipanakaw ito. Ingatan mo, yakapin mo ng mahigpit. Panindigan mo na kahit ano ang mangyayari, ako ay papanig sa katapatan, ako ay papanig sa kabutihan, ako ay papanig sa pagiging mahinahon, ako ay papanig at maninindigan na ako ay anak ng Diyos. Ako ay nagmula sa Kanya, ako ay babalik sa Kanya, ako ay para sa Kanya.